Mga kaibigan, makinig na at pakinggan natin si Mr. Jerry Galabin Tumala Jerry Galabin sa kanyang programang The Visionary every Sunday 3 p.m. to 4 p.m. Dito lamang sa Radio Bisdak 105.7 FM, the province of Sikiralan, Philippines. Mr. Jerry Galabin Tumala, maasahan sa lahat ng paghatid ng magandang balita. Mr. Jerry Galabin Tumala Jerry Galabin sa programang The Visionary. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kiri mo yan! Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. May problema ka ba sa pag-ibig na gusto nyong masolusyonan? Naglalamig na ba ang kanyang pag-ibig sa iyo? O di kay iniwan ka na at ipinagpalit sa iba? Naku po, ma'am, sir, napakasakit po yun. Kaya alamin ang inyong napakagandang kapalaran para sa unang hakbang matupad ang inyong mga pangarap. Pakinggan ninyo at makinig kay Mr. Jerry Galabin Tumala sa kanyang programang The Visionary. Dito lamang sa Radio Bisdak ng Sikior. Every Sunday, 3 p.m. to 4 p.m. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kiri mo yan! Makinig na kay Mr. Jerry Galabin Tumala every Sunday, 3 p.m. to 4 p.m. Mr. Jerry Galabin Tumala, the newscaster, director, missionary, massage therapy, and the Bible lecturer. Idi wow! Okay, magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan, katrupa, kapuso, kawan, family, under God. Nandito na naman tayo sa ating programang The Visionary. Dito lamang sa Radio Bisdak 105.7 FM, the province of Sikiralan, Philippines. Maraming salamat. Ang pinakamabait ng ating radio station manager, Donald Dayot. At ang ating production manager, Blas Libaton. The Visionary, one family under God Church, the true sons and daughters of Visionary of God. Amen, praise the Lord. Ito po si Mr. Jerry Galabin Tumala ang magsasabing, pag-usapan natin ng katotohanan dahil ang katotohanan ang magpalaya sa atin. Mga kaibigan, ang pag-ibig, mahiwaga at pinakadakila sa lahat. Ating pag-uusapan ngayon. Dahil darating na ang araw na magagalit na ang ating Panginoon. Dahil ang ating mga kaigsuunan, ang ating mga kahigalaan, ang ating mga kaibigan, ang minamahal na ay ang salapi. Ang salapi, yun ang dahilan. Lahat ng mga bagay na hindi na dapat nating gagawin. Sa mga nangyayari dito sa ating buong daigdig, nalalaman natin at nasaksihan. Nakikita po natin sa social media. Mga kaibigan, gumising na po tayo. Mahalin na natin ang ating sarili, ang ating kapwa at ang ating mahal na Panginoon. Mga kaibigan, magiging kaibigan natin ang ating Diyos kung tayo'y susunod sa kanyang mga utos. Amen? Praise the Lord. Mga kaibigan, darating na ang araw na puno na ng kaguluhan ng mundong ito. Mga kaibigan, kapag tayo'y umiibig sa salapi, lahat ng mga kasalanan, lahat ng mga pangyayaring hindi natin inaasahan, magagawa natin dahil nalimutan na natin kung sino tayo at saan na tayo, mga kaibigan. Mga kaibigan, nalalaman na ba natin kung saan tayo patungo? Marami na ba tayong inaapakan na mga kaibigan natin, kapwa natin, mga parents natin, mga mahal natin sa buhay? Inaapi na ba natin sila dahil tayo ay umaangat na at malinis na ang ating konsensya sa paningin ng ating sariling interes? Buksan natin ang ating isipan, mga kaibigan, katrupa, kapuso, kawan, family, under God.
Dahil sa programang ito, ipapakita natin at makinig na sa ating programang The Visionary. Sa ating YouTube channel mga kaibigan, Jerry Galabin Tumala, The True Media Channel. At Jigatum TV Production. Sa ating Facebook page, newscaster Jerry Galabin Tumala, at ang ating TikTok, Jerry Galabin Tumala. Makikita po natin ang ating mga magandang balita sa social media. Amen, praise the Lord. Ang pag-ibig sa salapi ay karumal-dumal sa paningin ng ating Panginoon. Ang pag-ibig sa salapi ay palalo, andakan, sakim. Lahat ng ari-arian ay kayang bibilhin, aangkinin na walang dahilan. Sasakupin lahat, basta makuha lang ang gusto nila. Gusto nilang aangkinin lahat ng bagay dito sa mundo. Ang pag-ibig sa salapi ay mapagmataas. Walang katarungan. Maraming ginagawang hindi maganda. Kaya, i-check natin ang ating sarili mga kaibigan. Para makikita natin kung saan tayo nandoon o saan na tayo patungo. Whether you like it or not, we are going to the spirit world. Tatanungin po tayo ng ating Panginoon kung anong ginagawa natin sa mundong ito. Sa banal na kasulatan, huwag tayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dahil maraming mga anay, maraming mga ipis, maraming mga magnanakaw at kakalawangin lamang. Ngunit ang sinabi sa banal na kasulatan, mag-impok tayo ng kayamanan doon sa langit, dahil doon sa langit ay walang makapasok na magnanakaw, walang makapasok na mga ipis, mga anay, at kalawang. Dahil ang banal na kasulatan, ang kaharian ng Diyos ay malinaw na puno ng kapangyarihan, puno ng pagmamahal, puno ng kapatiran, at wala ng pag-aasawa, wala ng beer, wala ng alak, at iba pang mga gawain na hindi maganda sa paningin ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ating pasalamatan ang nag-sponsor sa ating programang The Visionary dito lamang sa Radio Bisda 105.7 FM, the province of Secure Island, Philippines. Ang nag-sponsor sa ating programang The Visionary, walang iba kundi si Rock Emil Leco Umali. Si Rel Menyos, nasa Macau ngayon. Shoutout mo na ang ating pinaka-mabait na mga kaibigan. Akong i-greet ay si Alberta Tumala Bulungon, si Heidi Leco, si Ricky Albarico, Helen Pilayo, nasa Manila ngayon, at si Evangeline Bacos, nasa Angeles, Pampanga, Tarlac. At saka si Cyril Minos, nasa Macau. Sila din ang nag-sponsor sa ating programang The Visionary, One Family Under God Church, the true sons and daughters of God's Visionary. Amen. Pasalamatan din natin si Arlene Ramos, nasa Manila ngayon, nag-sponsor sa aking pagpunta dito ng gasolina. Amen. At saka si Bihata Smith. At saka si Rain Ompad, pinakamabait na kaibigan. Mga kaibigan, pag-usapan na natin ang banal na kasulatan sa 2 Timothy 3 verse 1 hanggang sa 8. Itong verse mga kaibigan, ito po yung pinaka-importante dahil ito yung pag-usapan natin para malaman natin kung saan na tayo banda. Tayo ba ay anak ba ng Satan o tayo ba ay anak ng ating Panginoon? Dahil dalawa lang ang kingdom natin. Kingdom of God, the kingdom of Satan. Then, apat po ang tao ay apat na pangunahing kaaway. Una, ang masamang espiritu. Pangalawa, kapwa-tao. Pangatlo, ang accident problem. Pang-apat, ito po yung delikado mga kaibigan, katrupa, kapuso, ka-one family under God. Ang sarili po natin. Kapag hindi natin protektahan ang ating sarili,
You should protect yourself from yourself. If you cannot protect yourself from the enemy within you, you are a victim of your crime and lose your value. Amen? Praise the Lord. Kaya iingatan po natin ang ating sarili kung hindi ba tayo nakapang-aapi sa ating kapwa. Kapag umiibig tayo sa salapi, more than sa pag-ibig ng ating Panginoon, malaking problema po mga kaibigan, dahil ang ating sarili nakakasakit na ng tao, nakakapatay na ng tao sa pamagitan ng pananalita, chismis, chismoso at mga sismosa. Ito yung nakakapatay, ito yung nakadelikado mga kaibigan. Kaya kailangan natin malalaman at makinig sa ating programang The Visionary, dahil tutulungan po natin ang mga taong walang alam sa mga bagay na mga espiritual. Sa espiritual na bagay, dito po natin malalaman kung paano natin i-handle ang ating sarili. I-establish natin ang ating sarili mga kaibigan, katrupa, kapuso, kawan, family under God. Dahil kapag hindi natin ma-establish ang ating sarili, hindi natin alam kung saan tayo patungo. Hindi natin alam kung nakakasakit na tayo sa ating kapwa. Lahat ng mga kasamaan, lahat ng mga kasalanan ng ibang tao, lahat ng mga kasalanan na ginagawa natin, bakit itinutulak natin sa kapwa natin? Bakit hindi natin i-check na ating sarili mga kaibigan, katrupa, kapuso, kawan, pamili, at dagkat? Kung ikaw ay may kaibigan, mahalin mo ang iyong kaibigan katulad ng pagmamahal sa iyong sarili. At huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa iyong mga kaibigan. Dahil ito po ang pinaka-importanting bagay na pag-usapan natin ang espiritual. Dahil dito po natin malalaman kung paano natin alagaan ang ating sarili. Kapag maalagaan na natin ating sarili, we are qualified to establish ideal family. I-establish muna natin ang ating sarili mga kaibigan, katrupa, dahil ang unang dapat nating gagawin, ang responsibility natin yung ating sarili. I-check natin kung nagiging banal ba tayo, kung nabubuhay ba tayo na nakasintro sa ating Panginoon, o nagiging banal pa ba tayo, o pinapasok ba natin ang banal na espiritu na gustong pumasok, gustong lumabas, pumasok man pero hindi natin pinalabas. Pinakulong natin dito sa ating puso, sa ating katawan. Dahil according to 1 Corinthians 3:16 to 17, surely you know that you are God's temple and that God's Spirit lives in you. God will destroy anyone who destroys God's temple, for God's temple is holy. You yourselves are God's temple. Just imagine, bigyan natin pahalaga itong verse na ito, 1 Corinthians 3:16 to 17. Mga kaibigan, dapat nating alamin na ang ating katawan ay templo ng Diyos. Gusto ng Diyos na labas-pasok. Gusto ng Diyos na magsalita ng magandang balita para sa kaligtasan. Pero hindi natin pinapasok ang magandang balita. Hindi natin pinapasok ang banal na espiritu. Ang pinapasok natin ay ang sarili nating interest, ang sarili nating kaligayahan mga kaibigan. Mga kaibigan, gumising na tayo. Kailangan na nating maghanda para sa ating in the coming future. Mahalin na natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal sa ating sarili. Ang unang pinaka-utos na pinahalaga na sinasabi ng ating Panginoon na anak sa Diyos na Hesus Kristo. Ang pinakamahalaga ay mahalin mo ang Diyos buo mong puso, buo mong isip, at mahalin mo. Ang pangalawang utos, na pinakamahalagang utos, mahalin mo ang inyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa inyong sarili. Ang problema ngayon mga kaibigan, minamahal na natin ang ating sarili dahil sa salapi. Tignan po natin ang mga social media. Mga bata, wala nang respeto sa ating mga parents. Ang mga parents, inaabuso din ang mga bata.
Sa social media, marami tayong nakikita na batang-bata pa, dahil sa salapi, mahal sa salapi, kinidnap ang bata, pati mga matatanda. Wala na silang pili ngayon, mga kaibigan. Matanda man, bata man, young peoples man, o as long as buhay pa, kukunin nila dahil sa salapi. Dahil ginagawa nilang Diyos ang salapi. Umiibig na sila sa salapi. Yan ang dapat nating alamin. Kung ikaw ay umiibig sa salapi, that is the very big problem, mga kaibigan. Okay lang na magiging mayaman tayo, pero dapat magiging mayaman tayo na nanatili pa rin banal ang ating katawan, dahil banal ito. Templo ito ng Diyos. Just imagine kung pinapatay ninyo ang templo ng Diyos, sinasaktan ninyo ang templo ng Diyos, pinaratangan ninyo ng lahat ng kasalanan na walang katotohanan, sinasaktan ninyo ang Diyos, nasasaktan ang puso ng ating Panginoon. Pinapatay natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpatay sa ating kapwa, sa pamamagitan ng walang pagrespeto sa ating kapwa, sa pamamagitan ng pagkidnap sa ating kapwa. Kawawa naman. Ngayon, kailangan na tayong magbabago na, dahil marami nang gumagawa ng mga grupo, marami nang gumagawa ng mga tradisyonal na gawain upang lamang na matupad ang kanilang mga kagustuhan, sariling interes. Ang pinakamahalagang bagay, mga kaibigan, umiiwas tayo sa mga taong umiibig sa salapi. Umiiwas tayo sa mga taong mataas ang kanyang ego, mataas ang kanyang pride, mahilig sa pagkain, mahilig sa lahat ng kasalanan. Inom doon, inom dito, paglasing, lahat ng mga sakit na salita, hindi na mahihiyak, dahil yan ang kanyang solution upang magkakaroon ng mahay siya ba? No? Kailangan nating damhin kung nasaan na po tayo. Kunting panahon lang ang ating buhay. Ang buhay natin, yung iba, umabot lang ng 10 years, wala na sa mundo. Umabot lang 20 years, wala na sa mundo. Umabot ng 50 years, wala na sa mundo. Ang pinakamataas sa ngayon, umabot lang ng 73, 80, 90. Swerte lang pag umabot ka ng 100. Pero pag umabot ka ng 100, humihiga ka na lang. Parang isip na bata na. Hanggat mayroon pa tayong magandang katawan, magandang pagsasalita, healthy ang ating wealth, healthy ating body, gagamitin na natin yan para sa Panginoon. Mag-serve na tayo sa Panginoon, dahil marami tayong mapapahala sa kaharian ng Diyos. Dahil ang kaharian ng Diyos ay hindi makapasok ang magnanakaw, hindi makapasok ang mga kalawang. Walang kalawang na mangyayari doon, mga kaibigan, dahil puno ng kaligayahan, puno ng kagalingan, wala ng pag-aasawa, wala ng mga sakitan, wala ng mga emotional, lahat nandoon na. Ang pagkain na lang natin doon ay masayang masaya na, dahil dito sa mundo gumagawa na tayo ng mga bagay na karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Okay, mga kaibigan, ayon sa banal na kasulatan, iiwasan natin ang mga taong mahilig sa salapi, umiibig sa salapi. Ang umiibig sa salapi, higit pa sa pag-ibig ng ating Panginoon,
ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Kaaway sa Diyos yan. Kaya alalahanin po natin, kaaway sa Diyos. Magiging kaaway tayo sa Diyos kapag hindi natin gagawin ang kalooban ng Diyos. Just imagine, magiging kaibigan natin ang Diyos kapag tayo ay sumunod sa kanyang kalooban. Kaya dapat tayong magbasa, dapat tayong magkaroon ng pagtitipon, magkaroon ng Bible sharing, children's meeting, turuan natin ng mga bata kung paano natin sila madala sa God's providence. Ito yung pinaka-importante mga kaibigan, dahil ang mga bata ang pag-asa ng ating bayan. Sila po yung dapat nating igagay. Paano man natin, paano ang bata, paano ang kanilang pag-asa natin kung tayo naman ang magpababaya, tayo naman ang pasaway. Kaya ngayon nakita natin sa social media, ang mga bata ngayon, batang-bata pa, suwael na sa mga magulang. Nakakaroon na ng love life. Just imagine, 13 years old, buntis na proud pa siya sa social natin nakikita. Marami ng mga hindi magandang tignan. Easy na silang gumagawa ng content para lang sumisikat. Gumagawa ng prank na nakakasakit ng damdamin. Akala natin na masaya. Sumisikat tayo sa hindi magandang paraan. Mga kaibigan, I telling you the truth. Lahat ng sumisikat, hindi natin alam kung sila ba ay tama. At lahat ng hindi tama, hindi natin alam na hindi sikat. Hindi lahat ng sikat ay tama at hindi lahat ng tama ay sikat. Ito po tayo ngayon. Hindi tayo sikat pero nasa tama tayo mga kaibigan. Kaya iwas na tayo. Bibigyan na natin pagpahalaga ang ating buhay. Gagamitin na natin ang ating katawan. Gagamitin na natin ang ating templo para magiging karapat-dapat tayo sa paningin ng ating Panginoon. Dito pa lang sa mundo, dito na tayo mag-establish ng ideal person. Pag ma-establish natin ng ideal person, ma-establish na natin yung family, ideal family. You establish first ideal person to become established ideal family. If you establish ideal family, you qualify to establish ideal child. Pag ma-establish natin yung ideal child, we are qualified to establish ideal nation, world, and cosmos. The kingdom of heaven ay nasa ating puso na. Wala sa ibang tao, wala sa kanila, kundi nasa ating sarili. Bawat isa po natin. Alam na natin yan. Pero ang hirap natin gagawin dito, kapag sumasama tayo sa mga taong mga sakim sa pera, passionate, mahilig sa mga kaligayahan, mahilig sa mga barkada, okay lang yung barkada na puno ng pagka-Diyos nun. Kapag ikaw ay maka-Diyos, wala kang problema dahil maraming kang kaibigan, maraming umaasa sa iyo. Ikaw ay magiging maliwanag, ikaw ang ilaw, ikaw ang asin, ikaw ang lahat ng lahat. You are acting as Jesus Christ. You are acting as angel. You are acting as good pastor. You are acting as good priest. You are acting as good ministry. You are acting as good the visionary. Dahil ang visionary to help, to live for the sake of others, not for the self-interest. Ang ating programa ay paghahatid ng magandang balita at tutulong sa mga taong gustong magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Shoutout nga pala si ating kaibigan na si Jewelson and Scarlett. Magandang araw sa inyo mga kaibigan.
Ay, gabon. Naglalamig na ba ang kanyang pag-ibig sa iyo? Uli kayo Wala tayong iniwan ka na matuan. at ipinagpalit sa iba? Naku po, ma'am sir, napakasakit. Kaya alamin ang inyong napakagandang kapalaran para sa unang hakbang matupad ang inyong mga pangarap. Pakinggan ninyo. Wala naman kaan. Wala dito ma-play tayo mo ang flag. Ay, wala mo, pre. Ade ba? Kat ka na ba? Ay, wala mo, pre. Ah, okay na na. Yaw na. Kuan. Every Sunday, 3 p.m. to 4 Nak. p.m. Makinig na. Dahil this year, Julie Galapin Kumala. Every Sunday, 3 p.m. to 4 p.m. Mr. Julie Galapin Kumala, the newscaster, director, missionary, massage therapy, and the Bible lecturer. Wow! Okay mga kaibigan, bago tayo magpapatuloy, aking pasalamatan ng ating kaibigan na sa Singapore ngayon na si Pauline Roselio at saka si Lizel Chong nasa Macau ngayon. At lalong-lalo na sa nag-sponsor sa ating programang The Visionary, walang iba kundi si Rock Emuel Leco Umale. Mga kaibigan, dapat nating alamin kung nasaan na po tayo. Kaya nagkakaroon po tayo ng malaking vision, mission, and goal. Marami na tayong mga gawain sa Panginoon. Ang problema kung paano natin gagawin. Faith without action, no meaning. Kaya dapat nating alalahanin. Kaya mayroon akong katanungan mga kaibigan, mamaya, at sasagutin din ninyo sa pamagitan ng ating YouTube channel, Gigatom TV Production, ating Facebook page, Newscaster Jerry Galapin Tumala, TikTok, Jerry Galapin Tumala, Jerry Galapin Tumala, The True Media Channel. Malalaman po natin dahil ipa-plus po natin sa ating social media. Okay? Good luck mga kaibigan. Mga kaibigan, kapag nagawa na natin ang mga responsibility natin, ang ating programa ay The Visionary. Ating pasalamatan din na nakapasok po tayo dito sa Radio Bisdak 105.7 FM dahil ito ang pinakamahalagang bagay para maghahatid ng magandang balita at magkakaroon tayo ng magandang programa, marami tayong matutulungan, yung pag-ibig na gagawin natin, kung ano ang pag-ibig niyo sa Diyos at anuman ang pag-ibig ko din sa Diyos at anuman ang pag-ibig nila sa Diyos, ating pag-iisahin para lumaki ang ating pag-ibig sa Diyos at matutuwa ang Diyos sa atin dahil ang gawaing ito ay para sa mga kabataan, para sa mga young peoples, para sa mga single mom, para sa mga single dad, para sa mga OFW, para sa mga taong naligaw na ng landas. Tutulungan po natin dahil ang visionary mayroon pong gawain para matutuwa ang Panginoon. Mag-establish po tayo, mag-invest po tayo ng ating sarili. Kaya malaking pasasalamat ko po na ang aking mga malapit sa buhay, lalong-lalo na po sa nag-sponsor sa ating programang The Visionary. Lalong-lalo na rin po sa aking relatives na palagi akong nandoon, palagi akong kung mayroon akong mga problema, nakakatulong din sila. Lahat ng aking mga makikitang mga pagkulang, pinupuno nila, walang iba kundi si Ate Berta Tumala Bulungon, nasa Pilapil nakatira. Hindi ito pag mayabang, pero dahil bukal ang kanilang kaloob at bukal din ang aking kaloob, na magaan ang aking kalooban na pupunta sa kanila at doon ako magkakaroon ng kung ano ang aking mga problema, kung ano man ang aking mga pagkulang, pinansyal, mga pagkain, doon po ako
lumapit dahil sila po ang madaling malapitan dahil totoo po silang tao, totoo silang kaibigan, totoo silang nagmamahal sa Diyos. Dahil ang mismo ang Panginoon nagbibigay sa atin kung saan tayo pupunta na matulungan upang ang ating mga gawain para sa Diyos ay magkakaroon ng pag-uunlad. Amen? Sa kuko ng agila, nakatali sa liig. Diba? Mahalin na natin ang Panginoon, mga kaibigan, ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa Mateo 22, verse 37. Ito yung pinakamahalagang utos sa lahat. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Matthew 22, verse 39. Ito ang ikalawang pinakamahalagang utos. Ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Amen, praise the Lord. Naniniwala ba kayo na kapag nakasunod tayo sa kalooban ng Diyos, ay magiging kaibigan natin ang ating Panginoong Hesukristo? Kung hindi kayo maniniwala sa akin, pwede na kayong magtanong, alamin ang inyong napakagandang kapalaran para sa unang hakbang matupad na ang inyong mga pangarap. Kaya nandito na, makinig sa ating programa The Visionary, dito lamang sa Radio Bisda 105.7 FM, the province of Siquijor, Alan, Philippines. Makinig na at manood sa ating YouTube channel, Jerry Galabin Tumala, the True Media Channel, Jigatong TV Production, Facebook page, Newscaster Jerry Galabin Tumala. Mga kaibigan, meron ba kayong mga problema sa inyong mga katawan? Lahat ng mga sakit ng kadakit-dikit sa inyong mga katawan? Huwag po kayong magka-problema dahil handang-handa po ako magkaroon ng home service sa inyo. Magkaroon po tayo ng reflexology sa kamay. Alamin natin kung mataas na ba ang inyong dugo na pula o dugo na puti. Dahil magkaroon po tayo ng reflexology lang sa kamay. Sa kamay lang yan, ha? Mayroon tayong reflexology sa kamay. Okay? Kung gusto ninyo akong i-text or sa contact number 0961 1004277. Yan po ang aking contact number. Meron po kayong katanungan, kung gusto po ninyong magpamanyanita, kung sino po yung nagkaroon ng birthday dito sa buong Siquijor Province Islands, Philippines, ay bibigyan natin ng pagpahalaga ang kanilang birthday. Magkakaroon po tayo ng manyanita. Kakantahan po natin siya ng awit ng pagmamahal ng manyanita song. At magkakaroon po tayo ng Bible sharing. Kahit isang verse lang, then magkakaroon po tayo ng sharing. Bibigyan natin ng bulaklak or cake. Ang support niyan ay galing sa The Visionary. Yan po ang unang programa po natin. Marami na tayong mga nagawang manyanita sa ating mga kaibigan. Kaya pwede po kayong magkipag-ugnayan sa ating Facebook page, Newscaster Jerry Galabin Tumala, YouTube channel. Pwede kayong mag-comments, mag-like, mag-share. Doon po natin malalaman kung paano po kayo ma-entertain at paano po kayo matulungan. Mga kaibigan, pahariin na natin ang ating Panginoong Diyos sa ating katawan. Huwag na natin pahariin ang ating katawan sa mga kahalayan, sa mga iba't ibang uri ng kasamaan na hindi na maganda sa paningin ng ating Panginoon. Huwag na tayong magpunta. Sinasabi nga ng Panginoon, don't eat the fruit, even to think, even to touch. You see? Sa pag-touch pa lang, ayaw ng Panginoon. Sa pag-isip pa lang, ayaw ng Panginoon. Sa pagkain pa lang, ayaw ng Panginoon. Bakit?
Dahil yan po ang forbidden fruit na ang nalalaman sa buong sangkatauhan ay isang prutas na mansanas. Pero hindi ako naniniwala na prutas na mansanas. Dahil symbolic lang ang mansanas. Ang totoo yan, ito yung verse na binabasa po natin. Na umiibig sila sa salapi, mapalalo, andakan, sakim, mapagmataas, proud sa sarili, mapagsamantala, mga suwail sa magulang, mga walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, mga walang pagmamahal sa kapwa, mga paninirang puri, lahat ng mga gawain, lahat ng kasamaan, pinaparatang sa Kanya na walang katotohanan. Yan po ang mga masakit. Lalo na yung mga marites, marisol, nagasolsol. Kaya mga sismosa at mga sismoso, yun ang nagbibigay ng apoy ng kamatayan. Kaya mag-ingat po natin mga kaibigan. Hindi na maibabalik ang inyong mga chismis na hindi mahalaga, na nakasakit, nakakapatay sa ating kapwa. Bibigyan natin ng simbole. Ikaw ay kumakatay ng isang manok at nag-init ka ng tubig. Tapos nilagyan mo ng mainit na tubig yung manok, kinukuha na yung mga balahibo. Ngayon, naramdaman mo na nakasakit ka ng kapwa mo dahil sa chismis, dahil sa sulsol, nakapatay ka ng kapwa ng tao. Hindi man physical na nakapatay, pero emotional pinapatay mo. Naninira ka ng puri, mga kaibigan, stop na. Kailangan na natin ihinto yan. Huwag na nating magkakaroon ng marami pang masasaktan. Iingatan na natin ang ating dila. Ingatan na natin ang ating puso. Ingatan na natin ang ating pananalita. Mahalin na natin ang ating kapwa. Hindi natin mahalin ang ating kapwa dahil may pira siya. Kung hindi, mahalin na natin ang ating kapwa buong puso gaya ng ating sarili. Dahil templo tayo ng Diyos. Kapag nakasira tayo ng kapwa ng tao, kapag nakapatay tayo ng kapwa-tao, kapag winasak natin ang templo ng Diyos, dahil ang templo ng Diyos, yun pala ang ating katawan. Wawasakin ng Diyos ang magawasak ng templo ng ating Panginoon. Just imagine, kung alam na ninyo ang 1 Corinthians 3:16-17, kung alam na ninyo itong verse na ito, 2 Timothy verse 3 verse 1 hanggang sa 8, kaya pa ba ninyo magkaroon ng chismis? Ganado pa ba kayo sasaktan ang ating kapwa? Ganado pa ba kayo magkakaroon ng content para i-prank ang isang tao na masasaktan? Na binibigla ninyo, tumakbo, may dumaan na kotse, nasagasaan, patay. Huli na ang pagsisisi. Ngayon, yung manok gusto mong ibalik ang balahibo. Isa-isa, hindi na maibabalik dahil nakuha na ang balahibo. Dahil sa mainit na tubig, sa mainit na magandang salita, ikaw ay nakakasakit ng tao. Sa magandang salita, na pagsamantala mo yung tao, yung kahinaan ng tao, doon ka tumitira. Nakakapatay ka na ng tao, nakakasira ka ng tao, nakakasakit ka ng kapwa. Mga kaibigan, 1 Corinthians 3:16-17. Sa ibang bansa, sa panahon ni Moses, kapag ikaw ay nagkakaroon ng pag-aasawa, dapat mong mamahalin. Dahil kung hindi mo mamahalin, magmahal ka ng iba, papatayin ka, babatuhin ka. Kapag ikaw ay nakapatay ng kapwa, babatuhin ka at papatayin ka rin. Pero dito sa ating mundo, sa ating buong Pilipinas, walang nangyayari dahil sa salapi. Lahat ng kasalanan
nagiging mabuti. Lahat ng mabuti, nagiging kasalanan. Baliktad na po tayo ngayon mga kaibigan. Kaya i-check po natin. Dahil ang Panginoon, kapag magparusa, kapag ang Panginoon magagalit, ang Diyos ay isang hukom na makatarungan at nagpaparusa sa masama sa bawat araw. Just imagine. Awit 7 verse 11. Isang salita lang. Kapag nagagalit ang Panginoon, buong Sikihor, hindi ko lang alam kung anong mangyari. Huwag naman sana. Dahil ang taga Sikihor, mabait po yan. Hindi lahat ay masama. Okay? Mga kaibigan, alamin ang inyong napakagandang kapalaran. Alamin ang inyong body na templo sa Diyos. Para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Taas pa. Okay mga kaibigan, katropa, kapuso, kawan, family, under God, ang ating office ay nasa Purok Maslog, Kansayang, San Juan, Siquijor. Kaya maraming salamat sa inyong pagsuporta sa ating programang The Visionary. At sa susunod naman, every Sunday po tayo, 3 p.m. hanggang 4 p.m. po tayo. At suportahan po natin ang ating programa. At magkaroon po tayo ng Bible sharing, manyanita, activities, young people's activities, at sa mga single mom, single dad, makakaroon po tayo ng paghatid ng magandang balita. Mayroon po tayong Bible lecture. Okay? Mga kaibigan, mayroon akong katanungan. Sana ay mabibigyan niyo ng kasagutan ng aking katanungan. Ang tanong, ganito. Ilan ba ang nagiging apostoles ni Hesukristo nung nagmula siya na naghahatid ng magandang balita para sa kaharian ng Diyos? Kung masasagot ninyo yan, ay magkakaroon kayo ng premyo. Doon natin malalaman ang inyong kasagutan kung ikaw ay malapitin sa Panginoon, kung ikaw ay puno ng kaalaman sa kaalaman ng ating Panginoon at ikaw ay nagiging banal. Okay, para hindi natin masayang ating oras mga kaibigan, katropa, kapuso, kawan, family, under God, pag-usapan natin ang Matthew 22 verse 29 hanggang sa 30. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo, palibas ay hindi ninyo naunawaan ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos sa muling pagkabuhay. Ang mga tao'y hindi na mag-aasawa, sila ay magiging tulad na ng mga anghel sa langit. Ang aral tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay. Mga kaibigan, sa totoo lang, ang muling pagkabuhay ay katulad ni Lazaro at ang mayaman. Lucas 16 verse 19 hanggang sa 31. Mga kaibigan, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay katulad ni Lazaro at ang mayaman. Matthew 9 verse 23 hanggang 24. Mga kaibigan, huwag nating kalimutan, i-establish na natin ang ating sarili. Pangalawa, i-establish na natin ang ating pamilya. Pangatlo, mag-establish tayo ng ideal child. Pang-apat, mag-establish tayo ng nation. Panglima, mag-establish tayo ng world. Pang-anim, mag-establish tayo ng cosmos. Kabuuhan, mga kaibigan. Okay mga kaibigan, lahat ng mga naguguluhan sa aking paghatid ng magandang balita, dahil pinakamalalim na ito, pwede po kayong magtanong sa ating contact number 0961 100 4277. Yun po ang contact number sa The Visionary, sa ating programa. Ang aking katanungan mga kaibigan, sasagutin po ninyo yan sa pamagitan ng text message sa aking YouTube channel, Facebook page, Newscaster Jerry Galabin Tumala, Jerry Galabin Tumala, The True Media Channel,
Jigatong TV Production, Jiri Galabin Tumala, Movie Production, Philippines. Tapos na. Wala naman tayong oras mga kaibigan. Ako po yung magpapasalamat. Ito po si Mr. Jiri Galabin Tumala ang magsasabing pag-usapan natin ng katotohanan dahil ang katotohanan ang magpalaya sa atin sa ating programang The Visionary. Dito lamang sa Radio Vista 105.7 FM. Good luck and bye-bye! Kaya ang gaya. Okay na. Kaan ka mabukuan mo. Diba? Pag makakuha ko ng USB, may ukapin mo. Jigatum TV Production. Please subscribe, share, comment, like, and follow. Jagadam TV Production.